Taurus, this is your reading for December 22 to 28. But even after those dates, valid pa rin naman ito because this is a timeless reading also. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Thank you so much for all your support sa patuloy na pagsubaybay, sa mga nag-like, follow, subscribe. I'm grateful. Malaking tulong po yung inyong mga comments, shares, yung mga nag-a-avail ng private reading, subscriptions, membership, at yung mga hindi nag-i-skip o lumalaktaw sa ating mga commercials and advertisements sa ating mga videos. Regarding private reading, ano na lang, pakitignan na lang po yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Taurus. Wow! Unang-unang card mo is blessing. Mukhang merong kang marireceive na magandang pamasko. Taurus, ano? Pahabol na blessing ngayong bago magtapos itong taon na ito. So, there is indeed a blessing na paparating sa iyo. Oh. Meron ditong sinasabing pagiging fulfilled, well-being, and enlightenment. Okay, ganda. What else? We have aid. Oh, makakatanggap ka na ng tulong, ng rescue. Kung kinakailangan mong ma-rescue dyan sa situation mo, basta maaaring makaalpas ka na rito, makaalis ka na dito sa madilim na pinagdaraanan mo. Makaka-receive ka ng act of mercy, charity, and kindness, whether this is a divine intervention or tao. Okay, meron na dito talagang makakaahon na makakaalis na doon sa kinalalagyan niya na madilim na yan. Mahirap na sitwasyon or kung ano man yan. No? Kaya pala, ayan, there is blessing and aid eh. So, pwedeng it's an divine intervention or miracle para sa iyo. Uy, mag-ingat ka, magnanakaw, o may dala dito TV. O baka may mga mapuslitan kayo dyan, maakyat kayo ng, may mga akyat bahay, makuhanan kayo ng mga gamit. Scam, basta any kind ng robbery. Makuhanan ka ng hindi mo nalalaman whether mga gamit man ito or ibang bagay. Para kang yung nawalan na nakawan na scam or basta anything na related sa mga ganyan. Naagawan, pwede rin naman. Profession, meron bang chef dito? Meron bang may negosyo sa food, karinderya, restaurant, catering, marunong magluto, or talagang literal na chef, nag-aaral ng culinary arts? Okay, but this is something about sa bagay na talagang you love doing and at the same time you are expert in doing this thing. So this will bring you, it will bring you money, success siguro, Taurus, or fulfillment, kasi meron dito something about fulfillment eh. So this is anything na ginagawa mo na very rewarding, no? Na-enjoy mo na, gustong-gusto mo nang gawin, magaling ka pa dyan, and at the same time, kumikita ka pa dyan. O, diba? Ito yun. Whatever talent or skill or expertise na meron ka na na-enjoy mo gawin, and at the same time, nagiging source din ng income para sa iyo. No? You could be opening a business na related sa food or whatever. Basta this is your profession eh. Whatever you're expert at, no? Love life mo naman, dear. This is the energies here are interchangeable. It could be your energy or the energy of your person. Okay? So, third party situation. Napaka naman tong unang card mo, Taurus, So, other people may be interfering with this relationship and dimming its full potential. Yun na naman, this is not always kabet. Kasi, pag nakita na, third party bet ka, ganon. Kalago yun,
Pwede rin namang itong kamag-anak, barkada, ewan ko kung sino man ito. Pwede nga actually hindi tao yung third party. Pwedeng may mga other factors na alam mo yun, pampasira dito sa relationship ninyo. O make the effort. What else? You have open your eyes. Tapos, they are the one. They're the one daw, oh. Charot. O, meron ditong kailangan mag-effort. Baka kasi isa lang ang nag-e-effort sa inyo. And it's another issue. Bukod dito sa third party situation na na-mention ko kanina, there is something here. Pwede yun yung conflict ninyo na hindi sapat yung effort na ginagawa nung isa. Or maybe pareho kayong walang effort. Pwede rin naman. Why not? Hindi naman laging isa lang yung salarin eh, di ba? So, in your situation, ikaw, depende naman kung whatever relates to you, pero basta meron lang kasi dito na ibig sabihin kailangan mong mag-effort. No? Ayan. Whether this is you or your person na kailangan mag-effort or pareho kayo. O kasi sabi dito, this love is worth taking risks, no? You are called to move forward. Oh, so dapat meron kayong gagawin, both of you, para itong relationship na ito ay umusad. Kasi syempre, kung naghihintayan kayong dalawa, wala mangyayari. No? Kumbaga, kung tinititigan mo yung apple, mababawasan ba yun? Di ba hindi? O open your eyes daw. Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. So, parang this is more of, first impressions, no? Pero kasi ang sinasabi kasi dito the first time na yun yung pakilala niya sa sarili niya, parang maniwala ka. Kasi baka kung ano siya nung una, baka talagang ganun din siya hanggang huli. Kasi may mga taong ganun di ba? Ayan yung sinabi ng card mo, hindi ako They are the one. You've already met the romantic partner you seek. O baka naman si the one na ito. Yun naman yung indicated sa iyong card. Baka naman ito na yung tamang person this time, no? So, malalaman mo na lang yung Taurus. Tingnan pa natin yung ibang messages para sa iyo. Pasensya na sa kahul ng aso, ha? Pasensya na sa kahul ng aso. King of Cups. So, water energy, which is Cancer. What else? You have Libra. Meron ka ritong Taurus, Leo, Scorpio, or Aquarius. Meron ka ring Sagittarius. Tapos sa bottom ng deck mo, may Taurus. Ulitin ko lang yung mga signs. May Cancer, may Libra, may Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, at saka Taurus na naman dito sa isa. Wow! This is love. This is love. I'm telling you, Taurus, kasi you have the King of Cups. This is a solid na, solid na feelings. Solid feelings, love para sa iyo. This person, pwedeng si water sign, pwedeng si Cancer. Okay, so the card describes this relationship or connection as emotionally balanced, or if this is a person, kind-hearted, understanding, highly intuitive, diplomatic, artistic, psychic, and feeling. So may pagka may pagka-psychic ito, intuitive itong person. Siguro na nasisense ka niya, nababasa ka niya. No, empathetic din siya sensitive. This is a sensitive person. And this person has genuine feelings para sa iyo. Kasi, ayan na nga, they're the one, tas meron ka pa another evidence, which is the King of Cups. Okay, there is a period of non-action with the Four of Swords. So, hindi ko alam if this is an indication ng ikaw ay magli-leave, bakasyon, or magti-take a break ka from something Kailangan mo ng pahinga, kailangan mong mag-recharge, mag-recover with the Four of Swords. This is a time ng katahimikan, siguro. O pwedeng, retreat, rest Or parang a period of, ano ba tawag dito?
A period of meditation or contemplation. Parang mala-hermit din kasi ito eh. But this also indicates a hospital or a healing environment. Hindi ko alam kung meron bang nagkasakit, like need na confine and need ng recovery. Basta, this is a period ng pagpapahinga. Recovery period, isolation period, no? Kailangan sabi dito, kailangan mag-recalibrate, mag-retreat, manahimik muna. Ayan. The World card. Okay. For some of you who are seeking closure, mukhang wala pang closure dito kasi World card mo is in reverse. Reverse position. So, there could be delays. So, makaka-encounter kayo ng mga ganyan. Siguro mga hassles, aberya, whatever. Para lang hindi... Basta this is something na hindi pa tapos. May nakapending dito. May nakapending. Or a period ng pwedeng this is a blockage, stagnation. Or a disappointment even. Kasi nakalagay dyan. No? And you have here the Hangman. Yes, there is a period of non-action. 3 cards pala to guys. I suddenly realized na itong 3 cards mo dito magkakasunod is may kinalaman sa a temporary parang nasa stasis period, parang meron something na naka-put on hold. Nakabitin Hangman niya, no? Tapos World card, diba? Sabi dito parang walang closure, stagnation, blockage, and at the same time, itong 4 of Swords, ganun din. So, ang lakas ng energy dito, no, ng something na parang hindi pa tapos ang lahat. Something na nakatenga. Expect mo na talaga maraming delays dito. Kung hindi naman ito super, super serious, no. Basta there is something here, put on hold, delayed. You have the 7 of coins, but it's in reversed position. So, ang sinasabi dito is lack of effort. Tama ba yun, Taurus? Kaya nga kasi sa love life mo, parang inuungot din dito na make the effort. Pagdating dito sa 7 of coins mo, ganun din. Same energy. A person who is lacking effort, no? Pagdating dun sa sitwasyon, romantic man ito or hindi. So, ibig sabihin, kailangan ng kailangan gumawa, kumilos. Sabi ko nga kanina, di ba yung apple, pag tinititigan mo, hindi mo mabawasan yun. Tinititigan mo lang Diba? Ibig sabihin nito, kung talagang gusto mong may mangyari, may gagawin ka. Okay, pwede rin kasi namang blockage ito. Okay. So, meron talaga ditong pagre-retreat, regression, another card ito ng pagiging stagnant, at rest, regression, backward Or parang a period na hindi siya gumagalaw, nakasuspend. And meron din binabanggit dito na this is not worth the effort daw. O baka yun lang yung feeling mo or feeling ng tao na nakakadeal mo. Okay, Taurus, yan po yung mga energies na nasagap natin dito sa iyong reading. I hope makatulong sa iyo to. Take care. Babush and happy holidays. Merry Christmas. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.